Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng human rights sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay, yung pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng food stamp program ng ating Administrasyong Marcos mula DSWD. Sa taong ito ay nailunsad ang programang ito at nakapag-distribute ang ating pamahalaan ng sa iba't ibang rehiyon ng food stamp para sa ating mga kabapuspalad. So yun yung ating tinungayang topic ngayon, hinggil doon sa food stamp na nilulunsad ngayon ng ating DSWD at Pangulong Marcos o Administrasyon Marcos. So nais ng ating Pangulong Marcos na itong walang gutom 2027 mula sa food stamp program ito ay maisagawa ng walang anomalya at ang ating kababayan ay matulungan sa kanilang kalagayan at walang magutom na Pilipino. Nais ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng bagong Pilipinas at walang gutom sa ating bansa. Yun. So nasa 1 milyong benepisyaryo na kapuspalad ang nais matulungan ng food stamp program sa ating bansa na 3,000 na card na ipamimigay sa bawat mga benepisyaryo para maibili ng iba't ibang maaaring mabili sa ayudang ito. So may mga iba't iba siyang pwedeng mabili na from that card doon sa mga accredited na mga store nila mula doon sa kadiwa. So mga ilang buwan din ito na kredito sa mga mabibigyan ito mula pa noong July hanggang December. So yun. So sana nga ay yung taon-taon matulungan nila itong 1 milyon na to na mga kapuspalad at taon-taon din ay nadadagdagan niya nabibigyan ng trabaho. So kung ba 1 milyon na tulungan nila ngayong taon na to, next year baka siguro mga 800,000 na lang yan. 200,000 na yun nabigyan ng trabaho. So bago mag 2027, ang 1 milyon na yon siguro mabigyan na lahat ng trabaho yan sana. Yung mga kapuspalad na yun na nasa loob ng food stamp. At gayon din yun na dun sa 4-piece na ating mga kumbayan na ilang milyon din yun na yun na mabigyan na ng mga sapat na trabaho para sila ay makatayo na sa sarili nilang pagkayod at hindi na sila umasa doon sa ating pamahalaan at sila na mabigyan ng ating pamahalaan ng trabaho o kaya ay negosyo. Either sila ay ma-employ doon sa mga kumpanya, ano man yung kanilang status, sila man ay may pinag-aralan o wala. Usually mga mga hindi sila graduates in college, even in high school. Usually nasa sa paloob ng pantawid ng pamilya. So kung gano'n ang kalagayan at even ay mabigyan ng trabaho ng pamahalaan nasa status na gano'n na high school graduate, even though no read no write na nakapaloob sa pantawid ng pamilya, even yung binibigyan ng food stamp. So yun, siguro mag-iba pa yun, yung binibigyan ng food stamp saka yung nasa pantawid ng pamilya. So siguro magkaiba yun o anong differentiation ng dalawa na yun. So parehas lang sila natutulungan pero sana ay unti-unti nilang mabigyan ng trabaho ito sa kalagayan ito na ating mga kababayan na nandito sa programang ito na walang sapat at kaukulang trabaho. So ngayon ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na ating nakalap na food stamp program ng ating pamahalaan ay ating sinusuportahan ang programang ito ng ating Administrasyon Marcos at DSWD para sa social services. Ito mula sa ating mga kababayan na kapuspalad at
ikahos sa pagkain na walang magutom at mabigyan sila ng makain. So yun. So sana ay sinusuportahan natin ito na mga kababayan natin na ganyan na hindi napasali siguro sa 40s ay mayudahan kung sila ay kapos doon sa pagkain. So ngayon, lalo siguro isali sa profession kung talaga wala makain yun. So maaari yung mga ganong instances hindi kasali sa profession para maayudahan ng food stamp. So biyan din tingnan din yung programa na may sasali sila sa 40s at in the other hand ay yung number ng 40s at saka ng mga ganyang nasa kalagayan ng ganyan, unti-unti sila nabibigyan ng trabaho up to term ng ating Pangulo. Pilitin niya na mabigyan ng trabaho dyan. Sa gayon ay nakikita natin yung ating Pangulo ay employ na, nagkakaroon na ng katuparan yung ma-employ yung lahat ng Pilipino at matugon yung karapatan ng lahat. Even though hindi pa maging standard yung salary at lahat employed sa minimum wage, mas mahirap kung below minimum wage. Yun ang problema doon. Kasi yung iba, mas maganda yung may inaasahan ka na gano'n sa petiks ka, yung parang seasonal. So tatrabaho ka lang minsan, tapos may tenga ka muna. So medyo may gutom ka ron. So ngayon, kung dire-diretso ka nagtatrabaho ka sa araw-araw, o meron ng sweldo, so yun ang maganda ron. Kasi na malugi yung isang kumpanya. Pero kung tuloy-tuloy yan, ay secure ka doon sa iyong mga araw-araw o buwan na mo pamumuhay. So suportahan ng Lipunan Pilipino ang ating Administrasyong Marcos sa mga programa nito na walang magutom na mga Pilipino mula sa mga hakbangin na ito at iba't iba pang social services. At higit sa lahat ay ang mga nitong mabigyan ng administrasyon ng full employment ang lahat ng mga Pilipino. Nagpasa na rin siya ng batas para dito na mabigyan ng trabaho ang Pilipino o ito yung Trabaho para sa Bayan Act na Republic Act 1116. So makinabas ang ating Pangulo Marcos para magkaroon ng trabaho ang lahat ng mga Pilipino at yan ang pinakamagandang mangyari na hindi na sila nasa sa ilalim at saka ng mga ganyan klase ng mga food stamp, kundi sila ay may mga trabaho na. So lahat ay walang problema tayo doon sa ganung klase ng mga gugutom or may maghihikaw sa buhay. Ngayon kung mayroong mga nagiging malnourished siguro ay yan ay medyo may problema siguro sa pamilya at iba't ibang mga maltreatment, mga ganon. So ngayon, yun yung hahanapin ng gobyerno at ng DSWD para matulungan nila ng mga iba't ibang bagay para mahango sila sa ganung klase ng mga problema sa pamilya na mga anak ay naging malnourished o yung mga anak ay umabot sa punto ng mga ganon. Kaya dahil siya ay naging biktima ng maltreatment in the family or ibang cases. So siguro ganun lang mangyayari sa lipunan kung lahat may trabaho, di ba? So makapagpapamilya yung isang tao o makapamumuhay mag-isa with the minimum wage. Kaya lang yung minimum wage natin, kung titingnan natin, hanggang kayang buhayin hanggang 2 anak lang siguro. Either yung single nga, kung magastos ka rin, may kulang pa. So ngayon, kung yung minimum wage mo medyo matipid ka, mapagkasya mo doon sa halimbawa, 2 asawa, may trabaho, so kung may anak ka, pabubuhay mo. Pero talagang ikaw pa rin. So kaya kailangan yung standard, yung sahod, na yung isang tao makapamumuhay ng standard, kaya niyang bumuhay ng isang pamilya, kahit ikaw lang yung breadwinner. At yung babae, nandun sa bahay niyo, kung 2 kayo, mas magaan sa inyong 2, yung pamumuhay. Diba? Kung standard yung salary, lalo na kung mag-isa ka. Kung ayaw mo mag-asawa, so mas ma-enjoy mo yung bumuhay mo mag-isa doon sa salary. Pero kung may pamilya ka, syempre mas malikaligayahan mo yung pamilya mo para ibuhos mo lahat doon. Yung mag-isa ka, lubos-lubos ligaya ka, diba? So maging kaligayahan mo na lamang doon yung pag-igaway ng pamilya. Yung pamilya mo, syempre, dumibog yung pinaghirapan mo. So malaking bagay ang social services na ito habang ang pagbibigay ng trabaho sa lahat ng mga Pilipino mula MSMEs at iba't ibang employment
ay sinasagawa na rin ng hindi naman agad-agad mabibigyan ng lahat ng trabaho na decent job o mula minimum wage or standard wage and living, kung kaya't ang ibang kapuspalad na hindi nabibigyan na trabaho ay matulungan muna sa pamamagitan nito at kakiban dito ang iba't ibang social services o benepisyo ng pamahalaan para sa bayan like free education, health. So yun yung libreng serbisyo pa ng ating pamahalaan. So ngayon kung halimbawa yung mga hindi yung unemployed ngayon, gano'ng karami yung unemployed at saka underemployed. So ngayon yung mga nasa kalagayan kung sila ay yung iba ay yung mga unemployed at yung mga underemployed na maabot sa 4 piece saka yung iba nasa ganyang food stamp. So unti-unti mabibigyan ng trabaho sila. So ngayon kung yung mga hindi agad nabibigyan ng trabaho na sila 4 piece muna sila at saka food stamp para sila ay matulungan. Kasi yung sa food stamp maaaring nasa hindi napapasali nga yan ating nabanggit kanina doon sa sa 4 piece. Pero kung tutusin dapat isali sa kung sila ay naroon na sa ganong klaseng kalagayan na sila ay may problema doon sa pagkain nila. So kaya sila dapat pakitaan nila. Diba? So aside from food stamp, may pa na social services ang ating pamahalaan para sa sustainable assistance to low income families. Yun nga, diba? Yung 4 piece para doon sa sa low income family na below minimum para sustainable kasi rin yung kaya lang mababa rin yun, nasa 500 lang. Siguro sa susunod ng mga panahon gawin na 1,000 ng ating pamahalaan yan bawat pamilya para at least sila ay mabigyan ng ng sapat na ayuda. So kahit pa paano yung 1,000 makakaraos sila doon sa bigas ulam o kaya yung 500 plasan nila ng isa sa siguro pagdating ng ilang panahon. So magandang bagay na yon na instead na 1,000, halimbawa 500 pesos na ayuda dun sa mga 4 piece plus bigas, isang sakong bigas buwan-buwan. So sana natin yan magabayan kayo. Ganun yung ibigay muna dun sa mga ganun 4 piece. Makakaraos sila dun sa bigas plus 500 pang ulam, di ba? Mga ganun. So aside pa yung mga binibigay na pagpaparal sa mga kasi kapos hindi sila mabigyan ng trabaho ng ating kung instead mabigyan mo sila ng 500 plus bigas, bigyan mo ng trabaho, hindi na mabigyan ng trabaho ng pamahalaan. So ngayon, nandun yung iba sa 4 piece, yung hindi mabigyan ng trabaho na sapat, yung decent job na kung ganun muna kalagayan, ganun na muna siguro ang gawin. So tingnan din natin Pangulong Marcos kung magagawa niya yan, mapag-asawa niya yung bigas at saka yung 500 sa 4 piece. So hindi alam, yung ngayon kasi ginagawa niya, binigyan niya ng bigas yung nasa 4 piece plus yung nasa 4 piece kasi nabibigyan ng ayuda ng 500. So ngayon binigyan niya ng isang sakong bigas yung nasa 4 piece. So gawin ng yung mandatory para natulong dun sa mga mapapa-enroll sa 4 piece na sila ay may isang sakong bigas. So tingnan din natin Pangulo next year kung makakaya ng budget. Ang laki ng budget ng DSWD naman So siguro ilang milyon din yun. So doble na para dun sa siguro makakamura naman dun sa bigas kung bibili ng yun para iba pang hagi nila doon sa 4 piece. So bigyan nila ng pagkakataon na makaganon para sila ay pansamantang tulungan. So at pag iba yun din lalo ng pamahalaan na sila ay ma-employ kasi walang ibang aasahan yung mga tao kundi yung pamahalaan para ma-employ sila. At gawa ng pamahalaan kung paano itong mga nasa 4 piece na to, paano sila sarili na, siyempre turuan nila magtrabaho yan. From TESDA at iba't ibang mga kung paano nila magbigay ng trabaho. Yung iba kasi mga kumpanya, nag-train sila ng mga tao para maging empleyado nila. Pag yun ang maganda sa ibang kumpanya. So yung kung gusto naman nila mag-solo dun sa negosyo, SMSE, halimbawa, yung micro, turuan nila na mag-ano sila, kung paano sila mag-negosyo. So yun ang gawin ng pamahalaan doon sa nasa 40. Sa ngayon, maunti-unti niyan, makikita natin yung reduction. Hindi na dadagdagan dapat, nababawasan. Ibig sabihin, nabibigyan ng trabaho ng ating pamahalaan, yung mga nasa 40 na yan. Hanggang sa tuluyan na masira out yung 40, lahat may trabaho. Diba? So yung concentration ng tulong ng gobyerno doon sa iba't ibang sitwasyon na kagaya ng nabanggit natin kanina.
So maliban sa pamahalaan, ang mga negosyante sa bansa ay magtulungan na mabigyan ng trabaho ang lahat ng Pilipino with government. Lahat may para lahat may trabaho at may mataas na sahod o standard na sahod. Sa gayon ay tataas din ang ekonomiya ng bansa at lahat ay makapamumuhay ng maginhawa at wala kung matutulungan na maibigay at matugon ang karapatang tao ng bawat Pilipino. So dapat whole nation approach ang pagtutulungan na makamit ng lahat ang human rights. So sana para matugon ng human rights, kailangan din natin ng whole nation approach. So hindi lang sa government yung magbibigay. So yung mga negosyante na sila ay pinalad na makapagpalugo ng negosyo, so yung association yan kahit sa lokal na pamahalaan at saka doon sa national na mga malalaking negosyante, sila rin naman ang kumukontrol ng mga sahod at ng ekonomiya. So ang gawin nila with the government, tingnan kung paano nila makapaglulunsad sila ng magbibigay ng trabaho sa lahat. May employ nila or else something else na may bibigay nila. So malaking bagay yun kung aside from do sa bawat kumpanya na nakapag-expand sila ng maraming tao. So kung makatutulong sila, kung halimbawa kung taon-taon makapag-employ sila ng napakarami, magandang bagay yun para maibigay yung karapatan ng mga mamamayan na at least magkatarapat from the minimum wage hanggang sa makamit yung standard. Kasi kung maiisip din ng ating mga malalaking negosyante yung standard, hindi yung lang mas lalong gaganda yung ekonomiya natin kung malaki yung sa tao, hindi yung kumpanya lang yung magagalawan doon sa produksyon o doon sa kita ng kumpanya. Dahil sa kung ang lahat ng tao mayroong pera sa bulsa, marami yung ibibili. So mas malaki yung inog ng pera doon kaysa doon sa minimum wage lang. Kasi lahat may trabaho, may mataas pa sahod. So ngayon ay makaka-cope up yung mga kumpanya dyan sa mas kanilang magiging income dyan or else sila ay kahit pa paano kung mabawasan man yung income nila ng konti ay nakatulong sila na mabigyan ng kain ng lahat ng lipunong Pilipino. At napakagandang bagay yun at hindi tatanggalin ng Diyos sa kanila ang kanilang mga kumpanya. Mananatili sa kanila yan sapagkat sila ay nakatutulong sa kanilang kapwa-tao. So ganun yun, may mga kumpanya kasi hindi nagtatagal. So maaaring iba't ibang sitwasyon sa biyaya ng ating Panginoon. So magpasalamat tayo sa Diyos at Kristo Jesus sa biyaya na naibigay sa atin at ating idalangin. Mapahusay na ang ating ekonomiya sa ating administrasyon. So pasalamatan natin ating mga Panginoon Diyos sa biyayang pinagkakalob sa atin naman yung ating sitwasyon ngayon. At sana patuloy tayong pagpalain na kapag linang pa ng ating kapaligiran para tayo ay umunlad at yung ating kapaligiran ay patuloy na tulungan tayo ng Panginoon Diyos na ma-retrieve at ito ay pag-ibayuhin na tayo ay maging produktibo rito kung saan ay nasisira na nga yung ating kapaligiran dahil nga doon sa mga tao na mga balasubas doon sa kalikasan. So yun ang problema ron. So climate change, ilan yung yayaman pero kung nasira akala mo mayaman ka na, pagbalik sa iyo ng kalikasan tapos din, di ba? So masisira din yung pinagpanguna mo dahil babagyuhin ka, babahayin ka, di ba? Yun ang problema doon kapag bumalik na yung sinasabing ang dagok na nga ng climate change. Di ba? Pag nagkabilat baha din, apektuhan ka rin. Pero kung hindi ka sanaula sa kalikasan, patuloy ka doon sa pag-unlad mo. So sa ibang impormasyon na ating nakalap ay itong issue ng nawawalang mga environmental activists na sina Tamano at Castro na kung saan ito ay ngayon ay litaw na nga at sila ay nasa piling na ng kanilang pamilya ay humihingi ng protection sa Supreme Court ng protective writs from State Security Agents o writ of amparo at habeas data temporary protection order. Nanganganib di umano ang kanilang buhay kaya nila hiningi ang petition na ito at nais nilang mabigyan sila ng right to privacy etc. So yun yung kanilang sitwasyon ngayon na
ito na issue na sila ay humingi protection ng ating Supreme Court. So sana ibigay yon ng ating Supreme Court at ng buong pamahalaan ng ating Pangulong Marcos na itong mga kawawang mga aktivista, environmental activista naman ay dapat na pagninalaan na sila ay kaisa ng CPP-NPA, mga Reds. So ayan, ay issue nawawala. Buti nilitaw pa sila. So ngayon ay ang ay sila raw ay labdak, mali yung paratak at hindi sila sumusuko o sila ay miyembro ng CPP-NPA. So ang ating bonus dito sa issue nito ay magpatawad na lamang siguro itong environmental activist sa ating pwersa ng pamahalaan. Bagamat kahit bigyan pa sila ng protection order, patawarin na nila itong ating mga pwersa ng pamahalaan na dumakit na ayon sa mga ito ay mali ang paratang sa kanila na sila ay mga Reds. At magpasalamat sila dun sa ating Panginoon Diyos at Panginoon Kristo na sa pagbibigay sila ng pagkakataon kasi na sila ay hindi nagawa ng masama nitong mga state forces. So ang ating boses sa ating military naman o state forces mula ng TMLCAP o pamal na itigilan na itong dalawang aktivista at wag nang ipagpilitan ng mga Reds itong dalawang ito. So tanggapin nila na mali ang paratang nila at pagdakip at paghuli sa kanila. So tigilan na lang nila, huwag na nilang habulin ba kung anong gusto nilang ano dyan. Yun namang mga dalawa, patawarin na nila, huwag na nilang sampahan ng kaso yung mga militar. So magkasundo na lang silang dalawa at huwag na lang sila magsampahan ng kaso. Pero bigyan pa rin ng protection order ng ating Supreme Court yung dalawa for the safe purposes, para yung mga safe forces tigilan sila at respeto yung karapatan ng mga aktivista at huwag na silang pag-isipan pa. So magkasundo ang bawat panig na kalimutan at mapatawaran na lamang sila maliban sa mga ito ay tigilan ng ating pwersa ng pamahalaan ang pagdakip ng maling pamaratang at lalo na at isalvage yung mga nagpaghihinalaang CPP-NPA. Maraming missing na mga aktivista at state forces yung pinaghihinalaan na dumudukot sa mga ito. So sana yung mapatawaran na yung dalawa, magkasundo. So huwag na sila magsampahan ng kaso. Nung pamahalaan yung dalawang aktivista ay environmental activism naman na yun. At sila bigyan ng protection pa rin ng ating pamahalaan. So pangalawa ay yung ating state forces. So tigilan din nila yung pagdakip o paghuli ng mga pinaghihinalaang aktivista at red tagging na sila ay miyembro ng CPP, NPA, NDF, lalong-lalo na kung salvage nila o extrajudicial killing. So sana wag ganun. So kung kung sino man yung napaghihinalaan, daanin nila doon sa mas pagpamaraan at hindi walang hulihin yon na pag magiging missing, hindi na makita sila. Wala na, maaaring nandun sa kanilang kampo o sa mga safe houses nila or sila ay pinatay na. Mabigat doon. So sana ay yung pagharap ng ating pamahalaan, yung CPP-NPA ay supili ng ating pamahalaan na nagpapairal ng patas, hustisya at karapatang pantao o IHL at legal ang mga legal laban sa mga rebelde, particular itong CPP-NPA at hindi pagdiskita na yung mga aktivista na maghinala sa kung sino-sino at mag-red tagging, etc. So ganun, sana ay yung ating pamahalaan facing insurgency, CPP-NPA, NDF o sino mang mga nagre-rebelde sa bansa, sana ang ating boses sa kanila with Knights of Mother Mary, magabayan kayo, ay supilin sila according to the law, legal. Pangalawa, IHL, respeto yung IHL o yung CARIL, Comprehensive Agreement of yung respect to the international humanitarian law, at saka yung human rights nito at fair justice. So kung ganun dapat sana kayo magpairal ng batas, peace and order against insurgency, at huwag idamay yung mga inosente o mga walang kinalaman dyan, lalo na mga aktivista. Usually natatarget nila yung aktivista, syempre nagbuboses sila sa pamahalaan na pagbabago
nagbabawas sila pamahalaan, maaaring yung politikang gusto nila. Marami kasi may politika dito sa ating bansa. So ngayon ay yung mga sa boses, yung iba na nilink kasi nga may mga rebelde. So nalilink sila ron, lalo na yung rebelde tapos yung magsasaboses, para sila nung pananaw. Itong isang nagsasaboses, legal, gusto nila maging sosyalista o komunista yung bansa. Pareha sila nung rebelde. Pero hindi sila kaisa nun. Sila ay nandun sa legal. So, hindi sila dapat magdidiskatan. Usually, pinupuntiryan na ginagawa nila ng red tagging, nalililig sila doon sa kaparehas nilang ng mga rebelde na parehas nung pananaw, di ba? So, mali yun. Kasi dapat ang kanilang targetin yung mismong nasa yung mismo CPP and PNDF. Yun lang yun, hindi yung mga nasa legal. So dapat ganun. At para walang inosente na nadamay. So kasi usually kasi kung susundin mo yung IHL, hindi mo pwedeng banatan yung Horse de Combat, yung mga civilian, lalo na inosente. So ngayon yung miyembro ng mga halimbawa CPP and PNDF, kung yan ay Horse de Combat o yan ay nasa civilian mode, hindi mo pwedeng patayin ganun yun. Dahil sa civilian yun ang pinapatay lang yung mga may armado. O yung iba nga ginagawa nila, pinalalabas nila may armado. Kagaya nung latest ngayon, mayroong sa Negros daw ata yun, yung 6 na medic ng talaga sila, red fighter talaga sila. Kaya lang nasa medic ng nasa red. Live sila ngayon, walang armas. So ngayon, anong nangyari, naka-tricycle, tinupakan sila ngayon ng mga sundalo. According to the payag ng mga sa payag sa mga ganong issue na yon. So ngayon, according to military naman, full pack yung mga yon. So kaya nilabinanatan. Hindi, on leave sila ngayon. Mga medic na on leave na mayroong buntis pa naman yung isa. So, para 6 yung nadali nila, yung isa tiger. So, yung mga ganon, yun mali yung pagsupil na ganon. Kasi, massacre yun. Dapat, nasa state of, may kakayanan lumaban. Ibig sabihin, full pack, may mga baril, kahit may iksi pa sila. Diba? At hindi sila sisetapin. So, yung AFP at saka PNP, enforcing the law against insurgency. Dahil nga, dapat sila uhulihin mo na talagang kung malaman mayroon danger, armed, so yun ang babalatan mo according to the labanan ng dalawa panig. Pero kung yan ay lalo na doon sa nasa pa sila, nasa town proper. So ngayon kung yan ay non-combatant, walang armas, so force combat matatama ituturing para mga may sakit, parang mga nakaratay, mga ganun, walang laban, hindi po pwedeng upakan, di ba? O lalo na yung sana nagkasabos sa pama, nababanata, nahulihin pong ganun, di ba? Paghihinalaan mo. So, bawat, at tapos yung salvage mo, di ba? Kung sa raspahan nga, hindi mo pwede ba natin yung mga walang armas, di ba? Sa raspahan na diba, pinpoint pa talaga yung PE. Ang problema, non-combatant siya, mapatayin mo. Di ba? Hulihin mo siya, iharap mo sa hustisya para kung talagang pili siya, ipakulong mo. Ganun lang kasimple yan, yung pagpapanagot, di ba? Ngayon, kung pwede mo rin naman siyang i-under nung ating clip o yung pagpapatawad ng ating pamahalaan, di ba? Meron ganun tayong proseso at hindi yung dadaanin mo sa ganun dudukutin mo tapos yung papapatayin, di ba? Yung bagay. So sana ay maging accountable at i-enforce yung law ng patas. Huwag sundin yung IHL at legal. Walang hukus-hukus, walang abusive. So wag gumamit ng mga pang-abusong hakbang in facing insurgency. So daanin ito lahat sa legal nga nasabi natin pamamaraan na legalidad na ginagawa ng ating pamahalaan. So ngayon yung NTF, LCAC, yung kanyang leader na dalawa, si Badoy at Sabilade, yun. Dinisisyon na nung Sandigang Bayan na sa pang-red tagging nila, pali sila, diba? Kaya napangaralan lang sila dahil mababa yung sentensya So ngayon, sana yung buong NTF LCAC, mapangaralan sila na huwag sila mag-red tagging at lalo naman ganun. Huwag lang supportan yung mga maling hakbangin. So maging makatotohanan. So magkabayin yung iba na Santa Maria dyan. Dahil hindi rin yun malulusutan yung Diyos kahit kayo ay nagpaka-abuso sa ganyan. May Diyos tayo na maaari din sumubok kung kayo gagawa ng dito. So buti nga, yung Diyos ay binibigyan ng pagkakataon yung pamahalaan para
doon sa kanilang trabaho. Eh, kung sila yung gagawa ng di mabuti. So, sana bumubulusok ko yung mga anghel pa kayo, di ba? Kung gano'n, di ba? So, kung talagang yung Diyos sa pahawakin natin ng bumamahala, di ba? So, walang tao na mga magmama, mga problema doon sa mga kawatan at mga abusado, di ba? So, sana pagtanggol ng ating pamahalaan, yung pagtatanggol na talaga nasa mabuti. So, ating pinasasalamatan ng banal na Panginoong Diyos, Yesu Cristo at Mother Mary. Gayon din, itong mga anghel ng kalikasan, yung mga angel of virtues. Itong dalawang aktivistang ito ay inilitaw pa ng ating pwersa at itong pwersa ng pamahalaan ay nagabayan sa mahusay na hakbang. No, sana nagabayan nila yung ating pamahalaan, yung ating banal na Panginoon Diyos na nailitaw nila yun. Mahusay ginawa nila na yun kasi kung lalo nila pinalalala yung labanan ng insurgency at pagiging abusado nila kung pinatay nila yung dalawa na yun at o missing naman. So yun. So sa ngayon maraming record pa na missing na mga aktivista at yung ding mga mga Reds mismo na ayun nasa puner ng militar, iba buhay pa raw. So sana ikulong niyo na lang na maayos nalaman ng lahat at yung wag abdakin sila, tago para mga ganon. So, ang gawin, daanin yung proseso, ang maus ng proseso natin, paraswas ng proseso ng ating pamahalaan at hindi daanin sa abusong hakbangin. So, maliwanagan ni Mother Mary ang lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino. At talimahin ang mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng matuwid at makatarungan at patas at ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makabumuhay tayo ng payapa at maunlad at higit sa lahat ay may kaligtasan spiritual. So yun, muli tayo patuloy na magabayan ng Santa Maria mula Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Espiritu Santo sa pagsugo sa banal Santa Maria, mga kalangitan na tayo ay pagliwanagan, gabayan tayo ng Santa Maria. Tayo ay masunod sa mabuting balita, ipamahala, makamahala ng mabuti yung mga may sumunod tayo sa Santa Maria, mamumuhay tayo ng maunlad at may kaligtasan. So yun, muli sana nabos naman ang human rights promotion sa lingkod na hinggil sa karapatang bantao at sa isyong ating tinunghayan at sa hapon at lingkod ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.